So, try natin i-start. Start nga. So, ayan po ang may-ari. Shout out kay Bert Abila. So, ayan na po. Let's na. Patay. Try mo ulit. Start. Okay. So guys, meron po tayo ngayong inaayos yung starter relay niya. Ito yung dati nakakabit. So ito sunog na po itong winding niya. Kaya hindi na pumapasa dito sa isang koneksyon papuntang starter motor. So itong dalawang linya na to, positive negative lang po yan. So wala na po to. Pero may binili siya dati sa Shopee. Ang issue naman nito, laging nakapasa yung supply dito. So ngayon wala na po siya. So ito lang ang isa ang may supply, ano. Ayan. So kanina nakarekta yung supply niya dito, kaya panaikot yung starter motor niya. Ito na tatanggal po guys. Ayan, pwede niya yung tanggalin. Bagong bili to po sa Shopee dati. And mga isang araw lang yata na paggamit, bumigay agad siya. So ito po, ito siyang contact niya, yung trigger niya. So nabaluktot po to, tumabingi. Kaya lagi siya naka-contact dito sa point niya, ayan o. Kaya lagi nakarekta siya. Kasi ito ang may supply dito guys, oh. Kita nyo. So bali may supply po siya lagi. So pag pinindot nyo, didikit siya dito, siya magkakaroon ng supply ito na isa. O tingnan nyo, i-trace natin, wala siyang contact, o. Walang contact. Bali may defect na siya nung pagkabili namin. Ganyan yung forma guys, oh. Nakapasok pa relay niya. So mas maganda ang design nito kaysa dito, kasi pag bunot mo, pag ni-repair mo siya, dandahan mo talaga para hindi maputol yung connection niya. So ito ituturo ko lang itong function na itong dalawa na to. Pag halimbawa po di gumagana yung starter natin, ano. So una-una natin i-check. Dito agad tayo sa relay. Wag muna yung switch, kasi ang switch madali lang i-trace dito. Bubunutin nyo lang yan guys. Ito, bubunutin nyo lang itong connection na to. Ito na part. Yan. Dito na natin malalaman kung gumagana yung ating switch, ano. Dito ka na lang mag-check. So una ang gagawin mo, etong test light mo, ilalagay mo sa positive. Hahanapin mo muna yung ground. Dapat may test light po kayo. So positive po yan, ha. Kinabitan ko. So iti-trace natin dito kung asan yung ground. Makikita natin kung saan ang ground dyan. O, ito ground. Kulay pink. Sa plus 150i po, ano, Rosy na motor to. So pag i-trace natin ganyan, o, makikita natin goods po yung ating ground, kasi sumupply siya, eh. Ngayon, ang hahanapin natin yung sa switch, yung positive. So, ang gagawin naman natin, ililipat na naman natin to sa negative. Test light all or multi-tester, gamit rin kayo nito. Matitrace agad. So, hahanapin natin kung may connection yung switch natin doon sa push button. So, di ba yung pink na trace natin, may negative po siya nilalabas. Ngayon, ang hahanapin naman natin yung positive. Ilalagay natin dito sa dilaw na may guhit na pula. So, ganyan lang natin. Tapos pipindot. Pakipindot nga. So, ayan. So, good na po ang ating switch. So, hindi na tayo pupunta doon sa switch natin, kasi dito pa lang na-trace na natin na may supply yung switch natin. So, halimbawa, di gumana yung starter natin. Okay naman yung ating switch, ano? Na-trace na natin dito. Ngayon,
ibabalik nyo yan. Pagkabalik natin, eto dito, i-trace din natin yung wire na to kung may positive. Ang isa nito. Kasi nakadiretso po to sa battery, positive. So, yung ating clip na kalagay pa rin sa ground, eto. Ngayon, pag halimbawa, pag trace natin ganyan, walang supply, pwede tayo pumunta sa battery. Hanapin natin kung anong pinaka problema niya, bakit di siya nag-supply dito ng positive. Pwede na naputol. So, ganun lang ka-easy para malaman natin. Battery, diretso po to, ano, battery. So, na-trace na natin, may supply naman siya. So, good. So, hanapin natin yung pasa niya papuntang motor. Ito po ang wire niya papuntang motor to, ano. Ang pinapasa nito positive. So, process na po yan ng relay. Ipapasa niya doon sa motor natin. Good naman po yung ating negative, positive, papuntang relay. So, kung halimbawa, pinindot nyo yung push button, tapos walang linalabas dito na supply, so, ibig sabihin po, ang atin sira yung relay natin. Natumbok na natin yung relay ang sira, kaya hindi gumagana yung push button natin. Kung halimbawa naman, may linalabas siya, no? May linalabas siya mong supply, tatanggalin nyo yan, tapos ititrace natin dito, katulad nung ginawa ko kanina, pag pinindot, pag mag-ilaw to, so ibig sabihin, goods po ang relay natin. Wala tayong problema sa relay, kasi naibibigay niya yung supply niya papuntang motor eh. Ngayon, bakit ayaw pa rin umikot na may supply naman yung relay natin na linalabas? So, ang pinakatumbok mo naman doon, ang starter motor. So, doon kayo magpo-focus dito sa starter motor kung may sira. Ganito lang natin malalaman kung motor talaga yung sira natin. So, itong positive na to, tapos itong papuntang motor, i-connect lang natin yung ganyan. Pag hindi umi-start, so carbon brass ang sira, bearing, or linisan, or yung magnet, tuklap, umiipit, basag yung magnet. So, doon natin makikita sa motor kung anong pinaka-problems niya. So, kung halimbawa, katulad nito, maayos yung motor natin, pag kinontak natin yan, iikot po yan. Ayun. So, dyan natin malalaman kung goods ang atin motor. Pero pag kinontak nyo itong dalawa na may supply naman to, tapos may supply, ayaw umikot yung motor, so, motor po ang sira na ng motor nyo. So, ganun lang ka-basic ang ating tutorial ngayon. Ang supply natin papuntang relay, marami po yung dinadaanan. Depende sa design ng motor. Kasi may mga motor, bago gagana yung ating push start, gagamitan mo muna siya ng brake switch para gumana yung starter relay. May mga design naman na hindi mo na kailangan mag handbrake or foot brake para mapagana mo yung relay. Depende po yan sa design. So, kung ganun naman, i-check nyo lang yung yung pinaka brake switch niya. Pag wala naman sinusupply si brake switch, so, ang switch natin ang problema. Ang karamihan din dyan na sisira talaga sa mga dinadaan muna sa brake switch bago umi-start yung relay natin. Mga switch sa brake ang laging nasisira. Kaya double check po kayo, lalo na sa mga modelo ngayon. May dinadaan talaga nila sa brake switch. So, marami po proseso ang dinadaanan ng supply bago pumunta sa relay. So, ibabalik lang natin to. So guys, di ko na pinakita yung pagbalik nito. Pero basic lang. So, goods na po siya, no? Ayan. Try natin. On natin ang susian. And then, push start tayo dito. Para makita natin kung may linalabas si relay. Supply. Ayun. Ayun. Makikita nyo, gumagalaw to. Ayan, o.
So goods na po ang ating ginawang na relay. So sana guys may natutunan kayo sa kunting tutorial natin ngayon kung paano natin i-check ang relay kung good pa ba o hindi. So kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe at paki-share na lang po ng ating videos para malaman natin kung saan nakakarating ang videos na to at makabigay rin tayo sa mga kaibigan natin ng mga kunting idea pagdating dito sa pagwawiring sa ating starter relay. So, shoutout nga pala dyan sa ating kaibigan na si Michael Basas. Sana okay ka lang. Huwag na rin nyo kalimutan i-follow ang page natin. Baka naman para ma-share nyo at ma-like and i-comment nyo naman kung mga katanungan nyo, baka may masagot tayo. Yan ko kayo ng konting idea, ano? Magandang design po to na relay. Natutuwa ako dito eh. Pupukpukin lang natin. Kabila. Kabila. So guys, andito na, nailagay na natin yung relay natin, na-assemble na natin. Hindi ko na ipinakita yung pagkabit. Wala namang polarity yan kung saan ka maglagay dyan ng positive. Try natin i-start. Start nga. So ayan po ang may-ari. Shout out kay Bert Abila. So ayan na po. Let's na. Patay. Try mo ulit. Start. Okay, basic.